Hello, ma'am. Yes po, sir. Good morning po. Good morning. Kumusta ka? Ikaw yung nakita ko ng comment na mahaba ang comment mo eh. Stress ka ba? Sobra, sir. Huwag kang magpapa-stress. Bakit? Ano bang nangyayari? Bakit hindi ka kinukumusta ng mga pamilya mo pag wala kang sahod? Pag may sahod, tsaka sila mamumusta. Bakit? Ano nangyayari? Di ko nga alam eh. Bakit ganun? Parang mangko na lang ako sa kanila. Grabe naman, ma'am. Kawawa ka naman, mo. Hindi ako na-homesick, sir, kasi ex-abroad na rin ako. Ex-abroad ka na lang. So, yun na lang talaga yung malungkot ka kasi hindi ka pinapangumusta pag wala pang pera. Yun nga, tapos pag hindi ka makaibigay sa kanila, galit na galit sila sa'yo. Hindi Ma'am, nila inisip na may mga din ako. ma'am, ah, magtira ka sa sarili mo. Huwag mo ipadala lahat ng sahod mo. Dapat magtira ka sa sarili mo kasi darating yung oras ikaw yung kawawa. Trabaho ng trabaho ka tapos wala kang naipundar sa sarili mo. Wala nga po talaga, sir, kahit yung nung una kong pag-abroad, wala din talaga yung sa Dubai pa ako na isang taon lang din ako dun. Umuwi ako kasi nga hindi maganda yung kalagayan ko dun. Wala. Kung nung OFW ko lang din tumulong para makauwi ako. Kawawa ka naman, no? Dapat kasi para sa ating mga OFW, kailangan talaga natin pangumustahin tayo, di ba? Kung kumusta ka na dyan, Wala nakakain din, ka na sir. ba, okay ka lang Hindi ba ko dyan? alam, para akong binagsakan ng mundo ko ngayon kasi nga gano'n na nga yung pamilya ko, gano'n yung asawa ko, wala ding magandang binibigay sa akin. Alam mo yung imbis isipin niya na huwag niya akong bigyan ng stress, kaya din nagbibigay ng stress akin sa araw-araw. Grabe naman din naman pamilya mo, mo. Kawawa si kabayan, umiyak na si kabayan. Kawawa. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Hindi ko naman ginusto ang ganito eh. Wala naman talagang magusto, ma'am. Kaya tayo nagsikap, lumayo sa pamilya natin para mabigay natin ang gusto nila, 'di ba? Opo. Kasi nakita ko talaga ang comment mo, ma'am, parang napakalungkot. Hindi ka na nakakatulog. Sobrang alam mo yung hindi na ako kumakain, mag-iisip na lang akong tumalon ako, ganun. Uy, wag mong Ang gagawin hirap. 'yan kasi baka alam mo ba, mahirap 'yan, mahirap 'yan. Wag kang magpa, wag mo, 'yan yung wag mong gagawin talaga yung ganun na bagay talaga. Dapat maging positive ka lang. Huwag kang mag-isip ng mga ano-anong bagay na ikasira sa sarili mo. Dapat magdasal ka lang lagi. Ma'am, alam mo ba, ma'am, na-record kita ngayon, ma'am. Ayan, oh. Okay lang po. Ayan, oh, si Kabayan, umiyak na si Kabayan, oh. Ito yung nakita ko yung comment na walang pakialam yung pamilya niya. Hindi siya pinapumusta, mangumusta lang pag may sahod na, tsaka magpangumusta yung pamilya niya sa kanya. Kawawa, sobrang kawawa talaga. Hindi lang ito si Kabayan nangyari to sa kanya, hindi lang, maraming nangyayari yan sa mga OFW. Kaya ma'am, huwag mong ipadala lahat ng sahod mo ha. Simula ma'am next month ma'am, huwag mong ipadala lahat ng sahod mo kasi para halimbawa hindi ka masyadong para pag-iisipin mo bahala kayo, hindi ko mangumusta, may pera naman ako dito. Dapat ganun ang mindset mo ma'am. Alam mo yung wala akong ibang pangarap sa buhay, sir, na makaraos lang. Yung magbago man lang yung direksyon ng buhay nila dahil nagsisikap ako. Pero alam mo yung imbis na magbago yung direksyon ng buhay nila sa pang-araw-araw nila, walang nangyayari. Alam mo yung nakapadala mo pa lang, wala pang isang linggo, wala nang pera, walang grocery, wala. Ma'am, Alam mo yun? saan yung pera? Saan Kaya yung pera? hindi ko alam. Alam mo yung wala na kumain, hindi na basta yung sa kanila siguro ko makaisip ng kain pag
yung maramdaman ko na nawala na akong lakas, kakain ako Kawawa ng naman si Indomie. kabayan. Ma'am, pag gusto mong kausap, tawagan mo lang ako, ha?